Ayun doon ang crater, oh! Kaya nga. Yo, what's up? Ako si Hervin. Welcome back to Hervin TV. Today, isa na namang solid at wild adventure ang sasamahan nyo. Dito mismo sa Mount Pinatubo. Kasama ko ang misis ko at ang anak ko. At grabe, ibang klase itong trip na to. Parang kombinasyon ng road trip, off-road at hiking na pang movie. Kung plano nyong gawin to, budgetan nyo lang ng 2,000 hanggang 2,500 piso per head. At pinaka-recommended ko talaga, Nelias Travels and Tours. Super bait, super attentive at siguradong hindi ka ma-stress. Kung enjoy nyo ang travel vibes, family adventures at sulit na biyahe, don't forget to like, subscribe at follow. Tara, let's go sa Mount Pinatubo Adventure. So ready na ang ating climber, yung hiker. Ano, excited ka na? Pagdating namin sa Nelias Travel and Tours, dinala muna kami sa waiting area at inassign sa tour guide namin. Pag ready na, hinatid na kami sa sasakyan namin for about 2 hours papunta sa Talang Crater. Depende pa rin sa kondisyon ng ilog. Kapag mababa ang tubig, mas mabilis. Kapag mataas, mas matagal. At kung may photo stops o drone shots kayo, madadagdagan pa ang travel time. Bago umalis, pinaalala ng tour guide na kung may dala kaming candies, pwede namin ibigay sa mga kapatid nating aeta. Pero bawal magbigay ng pera, kaya candies lang talaga. Trail dito na nagiging intense. Hindi smooth ang ride, mabato, maalog, maalikabok, at minsan mausok pa. Kaya kung first timer ka, kapit ng maigi. Pero kung gusto mo ma-feel ang adventure, tumayo ka lang kapit ng matibay at enjoyin ang paligid. Ang ganda ng lugar, hindi mo basta makakalimutan. At sigurado, kapag naranasan mo to, maire-recommend mo rin sa iba. Tara, tuloy ang biyahe. Pagkalipas ng ilang oras sa 4x4 ride, mararating natin ang Toblerone Hills. Mga burol na parang hinulma ng kalikasan, halos kamukha ng Toblerone logo. Ang unique, ang ganda, parang natural artwork na biglang sumulpot sa trail. Kaya quick stop muna, pictures, konting pahinga. At syempre, here's some drone shots for you. Enjoy tuloy tayo kasi mas gaganda pa ang views after this. Pagkatapos natin sa Toblerone Hills, tuloy tayo sa trail at mapapansin nyo na mas nagiging raw at dramatic ang paligid. Para talaga siyang natural artwork. Yung ilog, bato at buhangin parang gumagalaw na painting habang tumatakbo yung 4x4. Dito rin natin makakasalubong ang mga aeta, ang mga original na tagapag-alaga ng lugar. Simple ang buhay nila, very close to nature. At sobrang warm ng mga ngiti nila sa mga dumadaan. Minsan may maliit silang tindang snacks o souvenir. Parte ng araw-araw nilang kabuhayan. Reminder lang, sabi ng guides, bawal magbigay ng pera, mas okay magbigay ng candies para sa mga bata. Masaya na sila doon at mas respectful para sa komunidad. Pagdating natin sa walking stage, dito na officially magsisimula ang hike. Dito na kami sa first kilometer ng paglalakad. So, may 7 na rin siyang ilang kilometers bago makarating sa crater ng 7 AM. 7 kilometers going, 7 kilometers pabalik. So, ilan yung total? 7 plus 7? 14 kilometers. Hindi, river lang.
Saan yung ang ating tour guide na pangalan mo kuya? Eric Papunta sa Mercado. crater ng Mount Pinatubo. Sabi ng Ano? tour guide, nung bandang 2009, umaabot pa raw ang 4x4 hanggang 2 to 3 kilometers mula sa crater. Pero dahil sa mga flash flood at pagbabago ng terrain gawa ng mga dumaan na bagyo, nasira na yung dating daan. Kaya ngayon, mga 7 kilometro na ang lakad paakyat. At syempre, 7 kilometro ulit pabalik. At isa pang dapat tandaan, hindi mabilang kung ilang beses tayong tatawid ng ilog. Pero mababaw lang naman, malamig at sobrang linis ng tubig. Kung gusto mong maligo, pwede. Walang pipigil sa'yo. Pero quick tip lang, huwag na huwag kayong magsusuot ng mamahaling sapatos. Siguradong mababasa, madudumihan at posibleng masira. Mas okay ang sandals o waterproof footwear. Mas practical, mas comfortable at mas swak para sa ganitong klaseng trail. Tara, tuloy na tayo. Maligo na yan. Nagaya na ulit si Audrey maglakad. What's that? Pagdating natin sa third checkpoint, dito magsisimula yung pinaka-exciting na part. Ito yung dating drop-off point ng lahat ng hikers after the 4x4 ride. As mentioned, ang terrain dito parang mini jungle, puno ng damo, wild plants, at iba't ibang shades ng green na nakapreskong tingnan. Habang naglalakad ka, ramdam mo yung fresh scent ng grasses, yung amoy ng lupa, at yung malamig na hangin na galing sa bundok. Ito yung pinaka-nagustuhan ko sa hiking namin. Truly a nature escape. At kung mapapansin mo, katabi natin yung sobrang linis, malinaw, at kumikislap na tubig ng ilog. Habang umaakyat tayo, maririnig mo yung daloy nito. Relaxing. Parang natural soundtrack ng hike. From this point, nasa ilang daang metro hanggang 1 kilometro na lang tayo mula sa crater. Konting lakad na lang at andun na tayo sa isa sa pinaka-breathtaking na view sa buong Pilipinas. Tara, tuloy tayo. Nature is calling. Grabe, wala akong masabi. Sobrang linaw ng tubig. Ayan yung mga kapatid. Hindi pa rin nababasa yung paa ko. Hindi pa. Yan. Pero ang sa apahalitan.
Alam nyo ba na ang Mantor Pinatubo na pinupuntahan natin ngayon ay dating sentro ng isa sa pinakamalalakas na pagsabog ng bulkan sa mundo? Noong June 12, 1991, sumabog ito ng VEI-6. Grabe ang lakas. At dahil sabay pumasok ang bagyong Yunya, naghahalo ang ulan at abo, kaya bumigay ang libo-libong bahay sa bigat ng basang ashfall. Umabot sa 2.1 milyong tao ang naapektuhan, 847 ang nasawi at mahigit 10,000 bahay ang nawasak. Mga daan, tulay at paaralan, inabot ng halos 3.8 bilyon sa repairs. Sira rin ang malawak na farmland at maraming livestock ang nawala. Global din ang epekto. Umakyat sa stratosphere ang abo at sulfur dioxide at nagdulot ng humigit kumulang 0.4 degrees Celsius na pagbaba ng temperatura sa buong mundo. Pero sa kabila ng lahat, libo-libong buhay ang naligtas dahil sa maagap na warnings ng PHIVOLCS at iba pang ahensya. Kaya habang ini-enjoy natin ang ganda ng crater ngayon, tandaan natin, lugar itong nabuo mula sa sakuna. Pero ngayon, simbolo na ng pagbabago, pagbangon at pag-asa. Huh? Oo. Kabal basura. Yes. Silaw. Doon ang kita, oh! Kaya nga. Nay na! Magant na ako. Hoy, dito na sa kita. Artificial. Kaya ko. Nagpapag ko. Dito po.
finally, umabot na tayo sa final checkpoint, ang crater ng Pinatubo. Pag-akyat pa lang, ramdam mo na agad yung excitement. Lalo na si Carls, ito talaga ang dream niya. Siya ang nag-push na pumunta kami dito. At nung nakita niya yung crater, grabe, kita sa mukha niya yung saya. Di na kontento at naligo pa siya sa crater kahit bawal. Kahit ako, hindi ko ma-explain sa salita yung ganda. Yung kagandahan ng tubig, yung kulay na parang hindi totoo, parang painting na buhay, parang lugar na sa panaginip mo nakikita. At yung hangin, presko, malamig, at may kung anong pakiramdam na lahat ng pagod mo sa pag-akyat biglang nawala. Yung tipong pag tumingin ka sa paligid, maiisip mo, ang swerte ng mga nakaranasan na makapunta dito. Kaya kung ikaw na nanonood ngayon ay naghahanap ng adventure, ng experience na hindi mo makakalimutan, I promise you, Mas yung Pinatubo is worth it. Every step, every river crossing, every pawis, yung hirap sa 4x4 ride, lahat babalik sa'yo bilang isang napakasarap na reward dito sa tuktok. Enjoy the view with us. Maraming salamat sa panonood. Thank you for staying with us and becoming part of this memory. Please don't forget to subscribe, like, and leave a comment below. And we'd love to have you again on our next adventure. Sama-sama ulit tayo sa susunod na paglakbay.